Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga pinahayag po ni BP Sara dito sa kanyang ikatlong parte, third and last part, kung hindi ako nagkakamali, ng kanyang pa-interview, no? Pinahayag niya na po rito na siya po, alam niya na yung may plano. Tama yung mga tip kay BP Sara mula last year pa. Tama po, no? Tama na sisiraan lang siya. Kinuwento niya, no? So, willing po siya ngayon na masiro budget. Kaya lang ang tanong, willing din ba yung House of Representatives? Makikita niyo po, ang gumagabay po sa House of Representatives, hindi po yung tama sa tingin nila o hindi po yung ginawa sa kanila. Kasi kung totoong sa tingin nila, binastos sila, bastos din po yung Pangulo ng Pilipinas, di po ba? Hindi rin nagpakita yung head eh. Hindi rin po sumalang yung Philippine President eh. Di ba? Si BP Sara nga, nagpakita pa eh. Yung Presidente ng Pilipinas. Hindi po pwede yung long-honored tradition. Dalawang ang pinakamataas po yan. Hindi po pinakamataas lang. Sa dalawang pinakamataas po yan, ginagawa po. Taon-taon, hindi po every 6 years. Taon-taon po ginagawa yan. No? Diyan sa budget hearing. Yan ang question talaga nila eh. How could you call yourselves honorable when even your long-honored tradition you cannot follow? Nayari na tayo lahat. So, yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang, kikilalanin din pala natin si Ko, no? Si Saldico. Yung controversial. Bakit po ba napakatapang magsalita nito, no? Iba po talaga yung ikaw yung may control sa pera ng Pilipinas. Iba po talaga, ayon nga kay BP Sara, silang dalawa ni Martin. Ngayon, kung hindi totoo yan, di kontrahin nyo yung sinasabi ni BP Sara na hindi naganap. Na hindi naganap yung nagdagdag kayo, nag-insert kayo ng mga budget. Hindi po yung sasabihin nyo lang na budol si BP Sara, sasabihin mo lang na 11 days, wala na po yan. Paulit-ulit na kwento nyo na yan. No? Okay. Pag-uusapan po natin, pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin, no? Isa-isahin po natin to kung ano po yung unang lalabas. Unahin na natin tong sino ba tong si Saldico, no? Ito po sa post po ni Crisette Laureta Chu na may check po dito sa may FB. Babasahin lang po natin. Saldico may hawak ng budget ng Pilipinas according to Sara Duterte, pero super duper daming issues. Who is Representative Saldico? Ayan. Who is Representative Saldico? Siya raw po, ayon kay Crisette Laureta Chu, ay ang may-ari ng luxury resort called Misibis Bay in Bicol. Co-owned the failure of a luxury resort called Masibis Bay. Bumagsak pala yung Masibis Bay niyan. He was also, wag na yung mga si Bicoy. Hindi ka tiwa-tiwala yan. Ito po, Senator Joel Villanueva has also named Saldico as owner of SunWest Corporation. Sino po itong SunWest Corporation? With links to Parmali. Aba, ang lakas ng loob mo. May link ka pala sa Parmali, ha? And ironically, the company contracted
to supply DepEd with laptops which would become the laptop scam issue. Ikaw pala ay involved dyan sa laptop issue na yan. Sabi ko na natatandaan ko na to si ko Ha? Siya pala yun, no? Bigla ko lang naalala. Kaya pala biglang nawala na yung issue ng DepEd laptop, DepEd laptop scam. Involved pala si Saldico. Ang husay nyo talaga, ha? Kayong mga nag-iimbestiga, kayong mga congressman at senador. Pag involved pala si Saldico, wala na. Bigla nawawala yung issue. Galing, no? Ha? Putok na putok yung balita na yan, no? Okay. Ironically, according to Joel Villanueva, Saldico is facing 50 billion complaint. Ang dami mo palang reklamo. 50 billion. Ayaw din sa pogo ni Saldico, pero siya ay has had the shares in Midas Casino. Midas or Midas Casino. Choosy lang ba siya sa gambling na gusto niya? Yung involved siya? Ganon? Ang daming issues nito ni Saldi. No wonder. Friends sila ni Martin. Yan po ang mga pahayag. Marami pang iba, no? Okay. ICC, pasok. Kawawa ka naman. Boy, tanggalin na kita. Baka ikasikat mo. Okay. Ang dami palang issue nito, no? Nitong may control sa budget ng Pilipinas. Ang tanong, alam po ba to ni Martin? Nang issue, okay lang sana kung ang issue hindi involve ang pera Kung sino po yung sa appropriation committee, siya pa po yung may mga issue sa pera. Hindi ko po sinabing guilty Hindi ko po sinabing convicted May issue. Iba po yung convicted, si Franz Castro yun. Nahatulan na yun. Ibig sabihin ng convicted, nahatulan na ito pong sinasabi natin, napaka-ironic naman na yung may control ng budget ng Pilipinas, according kay BP Sara, yung head ng Powerful Appropriations Committee ng House of Representatives ay may mga issue po pagdating po sa salapi. No wonder, no? Kasi hindi ko sinasabing kay Saldico to, no? Alam niyo po, pag yung tao, halimbawa po, yung pagsanay po ng tao na gumawa ng paulit-ulit, hindi ko sinasabing siya to, no? Halimbawa, ikaw ay babaero, no? Paulit-ulit na ng bababae yan. Kasi nakagawian yan Pag may mga issue po sa pera, paulit-ulit yan. Paulit-ulit na, kasi nakagawian mo na pagkitaan Pinakamalaking kontraktor, ayon kay Villanueva. Napaka-ironic naman, nangungontrata ka sa gobyerno tapos ikaw ay congressman at ikaw ay may hawak ng appropriation committee. Aba, siyang sinabi niya na ninakaw. Ang linis mo naman. At yan na nagpapasya kung magkaka-budget ba si BP Sara o hindi. Makakapal talaga ang mga pagmumukha ninyo. Alam po ninyo, no? Akala nyo natutuwa sa inyo, no? Sana kayong mga congressman may pakiramdam kayo sa baba. No? Nararamdaman nyo po sana sa baba. Ito po, lumabas na po yung pangatlong, at least kahit papano napaalalahanan tayo kung sino si Rizaldico. Ang lakas po ang tapang ng loob na pagbintangan si BP Sara, no? Vice President ng Pilipinas yun,
No? Kala mo tauhan niya kung pagsalitaan eh. Nabudol. Bakit ka nabudol? Paano ka nabudol ni BP Sara? Binubudol daw tayo. Nung sinabi na siya may control. Nagbigay na nga ng halimbawa eh. Bakit hindi mo pabulaanan? Konkreto yun, no? Sabi nga ni BP Sara, hindi ko kinakailangan ng magko-corroborate sa sinasabi ko dahil yan yung naganap. No? Kung dinagdagan nyo yung budget ng DepEd, ang masakit nito, wala raw control sa BP Sara. Kaya nag-resign kasi ginagawa nila ng DepEd, wala siyang control, sa kanya ang sisi. Okay. So wag na natin ituloy dahil na-expose na ni Maharlika. So wag ko na ituloy kasi may nag-expose na. Tandaan po nyo, huli ako sa balita. Alam nyo, magkakakampi tayo eh. Para yung sabihin, wag mo na ituloy at na-expose na yan ni Maharlika kung ano-ano pa sinasabi mo. Magkakakampi tayo, di ba? Parang sinasabi, tigilan mo na yan at na-expose na yan eh. Ano pang sinasabi mo? Sabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit ako, no? Para lang po sa mga hindi nakakaunawa. Iba-iba po kami na estilo, di ba? Sila Maharlika, yan yung mga una sa balita, una sa impormasyon. Ako po sinusuri ko po, no? Sinusuri ko po yung mga nangyayari. Ngayon, kung ayaw nyo po, labas-labas lang, wala pong problema sa akin, no? Hindi naman po ako nakikipag-unahan, no? hindi po ako nakikipag-unahan, wala po akong sinabing expose. Wala po akong sinasabing ano ang tawag doon, yung flash news, yung alam niyo po yun, alam na ng lahat to. Sinusuri natin, no? Sinusuri natin. Kasi hindi ko naman kaaway ko ba yan si Mahal? Bakit nyo? Walang ano eh, no? Walang katuturan. Matagal nang in-expose ni Maharlika yan. Hindi po ako nakikipag-unahan kay Maharlika. Lagi pong una si Maharlika. Masaya na kayo. Iba po yung ginagawa ko. Di ba? Iba po yung ginagawa ko. Ngayon, pwede naman po yun eh, na wag na kayo makinig. Sabihin nyo, ayoko na sa'yo. Unahan lang pala gusto nyo eh. Doon na po kayo, ito po yung mga nauuna sa balita. Maharlika, Banatbay, sino pa? Sila, ayan, nariyan si, may mga ano yan eh, may mga bubwit yan, si Deo Macalma. Yan po ang ano nyo, no? Yan po yung pakinggan nyo lang kung gusto nyo na unahan. Okay? Okay. Kasi hindi naman po kami magkakalaban. Hanggat Duterte sila, okay lang sa akin. Pero pag hindi na sila Duterte, banatan eh. Maging happy lang kayo. Nasasaktan ba kayo? Lagi ako inuulit eh. Sinasabi ko pa nga, una sa balita, huli sa impormasyon. Ano pa ba? Okay, balik na po tayo dito sa ating topic. Nagtagumpay po kayo dahil na-delay nyo ako eh, di ba? Nagulo nyo ako. Okay po yan. Ganun lang ako, simple lang akong guluhin eh, no? Okay. Punta na po tayo. Nasaan na tayo? Nasaan na nga tayo? Tapos na tayo kay Ko. Ngayon, dito na tayo. Alam ninyo,
lumabas po ngayon. Kaninang umaga pa 'to, ha. Oh, kaninang umaga pa 'to. Hindi ito una. Oh, baka may mag-react na naman na nauna. Kanina pa pong umaga 'to. Gabi na ngayon. Okay. So lumabas na po yung ikatlong interview ni VP Sara at marami po siyang napaliwanag doon, no. Ito po, makikita niyo po rito kung papaano po yung ano, no, kung papaano ito po yung pinakamagandang paliwanag bakit hindi na siya umattend. Tamang-tama po, eh. Last year pa sinabihan na siya ng isang kaibigan niyang congressman. Marami naman pong kaibigan si VP Sara. Yung iba hindi lang nagpapahalata para kasama niyo pa. Yan yung sinasabi niya, very open yung kwentuhan, yung usapan niyo sa ano, very open yung usapan ninyo sa impeachment. Nakakarating kay VP Sara yan. Hindi niyo pwedeng i-deny yan. In fact, yung mga batang congressman, may nauutukay rin si Bungalon. Yung iba playing safe eh. Hindi nagsasabi pero yung Bungalon talaga ang lakas mo umatake, eh, no? Sinasabi talaga ng Bungalon na pwedeng kasuhan 'yan, pwedeng maging ano 'yan. Siguro tawa ng tawa yung mga medyo may edad ng congressman. Nauudyokan nila eh. Anyways, punta tayo rito sa ano sa huling interview. Sinabi ni ano ni VP Sara, no, na last year may nagsabi na sa kanyang congressman na yang confidential fund mo, yan yung ipansisira sa iyo. Siyempre hindi naniwala si VP Sara. Alam nyo, ganun talaga rin yung leader eh, no? Matiwala ka rin eh. Matiwala ka rin sa kapartner mo, si BBM. Vice President ka, tapos pinakamalaking boto mo eh, di ba? Pinakamalaki po ang boto ni Vice President Sara Duterte sa kasaysayan po ng lahat ng eleksyon sa buong Pilipinas. Lahat po ng eleksyon, siya na po ang may pinakamarami, no? Siya na po yung may pinakamaraming boto. Okay. Ngayon po, ano na ba yun? Ano na ba yung sasabihin ko? Ayun, no? Sabi, kaya si VP Sara hindi pa ano eh, sige, okay lang. Kaya tama yun eh, yung tinuloy niya pa rin, sinasagot niya, naipaliwanag niya raw maigi, no? Naipaliwanag niya maigi tungkol dun sa confidential fund. Pero nasabihan na siya na yan ang gagamitin para panira sa'yo. Siyempre hindi siya naniniwala. Ha? Tiwala siya na nasagot niya eh. Tiwala siya na sinalang siya tapos nasagot niya yung mga katanungan sa confidential fund. Eh akala niya reasonable eh. Akala niya reasonable yung ano, yung mga congressman. O diyan po 'yun. Tapos nakita niya sa plenary, putya walang tigil yung atake sa confidential fund. Tapos ang nasa nangunguna dito, actually napag-usapan natin 'to last year eh. Ang nangunguna dito, yun pong si Franz Castro. Kaya galit na galit siya kay Franz Castro eh. Tapos ang lakas ng loob niya na ipagmalaki pa na may meeting sila with ano. Kinukuwento ni VP Sara yung mga pangyayari. Alam mo pag matalino kang tao, tignan niyo si VP Sara, hindi siya madadalawahan. Alam niyo 'yun? Hanggang isa lang kayo. O, di ba? Galit na galit kayo. Ginawa niyo na yan last year. Sinagot niya lahat ng mga katanungan niyo as far as she is concerned. Actually, naipaliwanag niya yung mga gusto niyong itanong eh. Lahat eh. So, kaya pinatigil niya, third quarter yata o fourth quarter, di ko lang matandaan, hindi niya na ginastos. Kasi alam niya na eh. Yun ang gagamitin sa kanya.
kahit na maayos yung pagpopondo niyan, pati COA. Sinabi na ni VP Sara, pati yung mga yung timing ng paglalabas ng mga audit ng COA, yung mga pagbibigay kahit wala naman siya nilalabag. Pati yung COA. Pati yung timing ng paglalabas ng COA. Talagang alam na alam ni VP Sara eh. Kaya ito, alam niya na to, tong budget hearing na to. In fact, nakita niya, tama nga. 'Di ba? Tinanggalan siya ng confidential fund. Tapos ngayon, lahat ng katanungan noong August 27 tungkol sa confidential fund. Kaya handa na si VP Sara na hindi sumagot. Inaral niya eh. Kaya ganun, pagka-present niya, sabi niya, I forgo. Hindi ko nasasagutin yan, bahala na kayo. Ito mga pinag-uusapan na budget, ang kapangyarihan nyo lang, kayo sa Kongreso, lalo na kayo sa HOR, ang tanging kapangyarihan nyo lang, no? Pagbibigay ng budget, hindi yung yurakan, yung pagkatao ng Vice President. Hindi yung dayok-yokin nyo yung Vice President na parang tatapakan nyo, yuyurakan nyo yung pagkatao. Hindi nyo karapatan yan. Wala kayong kapangyarihan na ganyan. Anong ginawa ni VP Sara? Hindi niya kayo hinayaan. Kaya yung ginawa niya na sumagot sa mga tanong noon, pagkatapos wala lang din. Nasabi niya na yan. Wala lang din lahat. Sagutin niya man yung mga, ang gusto niyong gawin, magmumukhang kawawa si VP Sara na parang nagmamakaawa na bigyan niyo ng budget. Di ba? Kasi kaya lang naman sila sasagot para bigyan niyo ng budget. Una, napahiya na kayo sa DepEd. Tignan niyo, pati DepEd, wala na si VP Sara, binubutatan niyo pa yung DepEd. Ano ngayon ang nangyari? Binubutatan niyo yung DepEd pero binigyan niyo ng pondo. Kasi hindi na si VP Sara. Di ba? Hindi ako patas. Hindi po ako patas. Ako po ay pro Duterte. Wala pong taong patas. Kalokohan niyang patas na tao. Lahat ng tao ay bias. Okay, balikan po natin to. No? Ang punto lang dyan, alam na ni VP Sara yan. Kaya hindi kayo binigyan ng pagkakataon. Kaya gigil na gigil kayo. Gigil na gigil kayo na matanong nyo siya pero hindi nyo siya na-trap. Itatrap nyo siya eh. Sa mga tanong nyo, kahit na anong isagot ni VP Sara, may nakahanda na. Ano sabi ni VP Sara sa third interview? Nakahanda na yung mga script ninyo. May mga PowerPoint presentation pa. May mga nakatoka sa inyo. May nagbabasa pa. Binanatan niya pa sa Luistro. Ano sabi ni Luistro? Hindi niya sinabi si Luistro, pero alam ko si Luistro yun. Sabi niya, nagsabi pang congresswoman na hindi niya raw mababasa lahat dahil mahaba, pero may mga sagot. Yung sinagot ni VP Sara sa COA, sinasagot ni Luistro. Sabi ko, yun pala yun. Kaya pala, yung kino-question ni VP Sara yung kapangyarihan ng COA na ilabas yung hinihingi ng HOR. Sinasagot ni Luistro. Ibig sabihin, pati yung COA rito kasabwat. Pati yung COA kasabwat sa script. Scripted lahat, pati COA. Ang hindi nyo nakuha, kaya sila galit na galit. Kasi kung ako congressman, halimbawa, kung ako congressman at wala akong script na dala-dala, ayaw mo sumagot, pak, iko-contempt ko. Is either iko-contempt ko or hindi ko bibigyan ng budget. Kung totoo yung mga congressman na nabastusan sila,
Bakit i-de-defer na naman nila? Bakit dinifer na naman? Again, nung unang defer nila, hindi nila tinuloy kung i-approve nila. Kasi ganito yan eh. Oh, dadali na natin to sa plenary. Di ba yung una, malinaw yun. Hindi umubra yung plan A nila. Plan B sila ngayon. Ano mga kasama sa plan B? Una, in-expose sila ni BP Sara. Bakit tanong sa 20, bakit panay tanong sa sa confidential fund, 'di ba? 'Yun yung punto ni BP Sara. Bakit panay confidential fund? Nag-plan B sila. Hindi confidential fund ang titirahin natin ngayon. Ang titirahin natin ngayon, extension office. Ang titirahin natin ngayon, overprice ng extension office. Ang titirahin natin ngayon, yung mga services, duplicity ng mga services. Matagal na nasagot ni BP Sara yan. Ang tanong, mayroon bang monopolyo ng pagtulong? Kung ikaw ba, Vice President, binoto ka ng pinakamaraming tao, bawal kang hingan ng tulong ng mamamayan? Bawal kang magkaroon ng proyekto? O hindi nila kasama yan sa script yung COA ngayon? Di ba? Sinabi ng COA ngayon, yung lalaki. Tinatanong nila eh. Siguro iba yung pina-attend. Iba yung kasama sa script, iba yung umattend. Tinatanong nila yung COA, ano ang trabaho ng Vice President? Pasok ba yung pagbibigay ng social service? Sabi ng COA, pasok. Pahiya sila. Hindi nila kasama si Brad. Hindi kasama sa script nila. Ulit-ulit sila eh. Hindi trabaho, ang script nila, hindi trabaho ng OBP yung social services. Eh sinabi ng COA, trabaho yan. Magbigay ng serbisyo ay trabaho. Yung lalaki hindi kasama sa script, yung babae. Pwede. Pero yung lalaki hindi. Okay. Isa pang hindi nila kasama sa script, si Marcoleta. Hindi nila alam. Pero akala nila nawaisan nila si Marcoleta. Pero hanggang sa huli, ine-expose sila ni Marcoleta. Kaya Marcoleta, isa lang pakiusap namin, no? Pwede ba tumakbo kang senador? One time lang. Pagbigyan mo lang kami. Matagal ka na namin gustong iboto eh. Hindi ka naman tumatakbo. Tumakbo ka lang. Bukas na bukas yung lineup ni Pangulong Duterte. Oh. Takbo lang. Okay. Mabalik tayo. So hindi na naman umubra sa pangalawang pagkakataon. Problemado sila eh. Bakit nyo po problemahin? Kung hindi umattend, tama yun. Di palabasin yung bastos. Pero bakit hindi nila pwedeng palabasing bastos? Eh hindi rin umattend yung presidente. Nakuha nyo po? Hindi rin umattend yung presidente pero inapprove nila yung budget eh. So mali po yun. Na kinakailangan umattend yung head. Okay, balik po tayo rito. Ngayon, ito po, ang maganda rito, pinalulutang nila, kunwari masasama ang loob nila, actually, sumama na-defer na naman nila. Na-defer na naman. Alam nyo kung anong balak nila? Ipapakita nila na hindi maipapaliwanag ni BP Sara yung mga ganun. Kaya babawasan nila yung pondo. Yung mga sinasabi nila ngayon na hindi kaharap si BP Sara, babawasan nila yung pondo ng Office of the Vice President. Eh, inunahan na sila ni BP Sara eh. Tandaan nyo, nakatape tong part 3 na to. Bago pa maganap, alam na ni BP Sara. Meron nga siyang congressman na hindi nagpapahalata eh. Malay mo, kala nyo, umaatake kunwari, malay nyo pala. No? Ang spy niya pala, talagang isa ron sa kunwaring umaatake, di ba? Hindi natin alam. Hindi nahahalata eh.
Hindi nila nahahalata, eh. O ano po yung sinabi sa kanya? Dalawa lang po, is either ise-zero budget siya or babawasan yung budget niya. Kaya inunahan niya na. Ano sinabi ni VP Sara? Magtatrabaho ako kahit walang budget. Bago pa nila lutuin. Una muna, masama na naman loob nila, di ba? Akala ni Abante attend eh. Masama loob nila. Akala nila matatanong nila eh. Masama loob nila kasi naghanda sila ng script. Doon pa lang tapos, parte po yun. Parte po yun ng gimmick. Ang galing talaga, sabi ko, putang. Sabi ko talaga, etong mga Duterte talagang hindi ko mauunahan ang isip. Biruin mo, sinabi ni VP Sara sa interview, kita nyo yung pinanghawakan nila. Nagpa-interview pa, ang sinabi, ginagalang niya raw yung House of Representatives na talagang kasama sa pagbabudget na questionin. Sinuri nila yun. Maniwala kayo hindi. May mga nagsusuri po dyan, narin yung matatalinong congressman. Ano? Sa tingin nyo, atento. Oo, sinabi niya yan eh. Sinabi niya na ginagalang tayo eh. Madali na natin siyang banatan dyan. Madali yung banatan kung kuha nyo yung mga tao. Hindi nyo naman kuha tao eh. Tsaka kitang-kita yung frustration nyo. Nakahanda pa si may script din si Koy, no? Biruin nyo, hindi nagtatanong, nagkwento lang. Binanatan niya yung unang ang nakakatawa kay Saldico. Lumabas na yung pangalawang interview. Doon ang sinasagot niya pa lang yung unang interview. Yan yung problema pagka pag may scriptwriter kayo. Di ba? Mas kayo makasama niya, napanood na, nanlalata na nga eh. Pangalawa na yan, napangalawahan kayo. Ganun kayo. Ako, excuse me for my French. Ganun kayo kabugok. Akala nyo, almighty kayo, ang tatalino nyo. Pinalabas ni VP Sara kung gaano kayo kabugok. Pinalabas ni VP Sara kung gaano niya kaya kayong paikutin. No? Kayang-kaya kayong paikutin ng mga Duterte. Naaawa ko sa mga congressman. Naaawa ko kasi isang tao, ang dami ninyo. Isang tao lang, kayang-kaya kayo. Kayang tortahin yung utak nyo ng isang tao. Pinaikot kayo ni VP Sara. Akala nyo atin. Kitang-kita mo yung frustration nila, no? Wala tayong matatanong. Tuloy na natin. Narito naman yung COA. Di ba? Frustrated. Nakaka-frustrate. Kaya, inihabol na lang nila dito. Ito ngayon ang problema nila. Madali kasi yun eh. Gusto kasi nilang pikunin si VP Sara eh. Di ba? Hindi nila napipikon. Pangalawang pagkakataon, naisahan na naman sila. Hindi na naisahan to, nadalawahan kayo sa pangalawang budget hearing. Gusto nyo pang pangatluhan. Dinefer nyo pa, di ba? O anong gagawin sa inyo sa pangatlo? Pahiyang-pahiya na kayo sa tao. Handang-handa, ang gaganda ng mga bihis. Parang sona. Wala. Ang saya ko talaga. Habang nanonood ako na binabasa yung sulat ni VP Sara at lumungkot ang buong paligid. Alam niyo yun?
lumungkot. Okay, dito na tayo ngayon. So dahil nabalitaan na ni VP Sara na babawasan, may spy nga sa inyo. Hindi pa rin kayo naniniwala. Ha? May spy na sa inyo. Ngayon, balikan natin. No? Dahil nauunahan kayo ni VP Sara, ngayon nyo palang niluluto na karapat-dapat. Eto malupit, no? Hindi nila masabi na zero. Hindi nila masasabi na masisiro. Isisiro nila. Inuunti-unti nila. Di ba? Sabi nila, duplication. Anong duplication pinagsabi nyo? Walang monopoly ng pagtulong. Ibig nyo sabihin, DSWD lang yung pwedeng tumulong. Paano si mayor? Paano si governor? Bawal? Bawal tumulong si mayor? May ipapalibing. Ano ba mga ginagawa ni VP Sara? Pagpapalibing, di ba? Tsaka medical. May ipapalibing. Lalapit kay governor. Bawal? Kaya kailangan sa DSWD lang. O in practice, hindi totoo yan. Lahat ng pinuno pwedeng tumulong mula barangay captain. Kagawad nga pwedeng tumulong. Kagawad, barangay captain, konsehal, mayor, vice mayor, mga sanggunian, panlalawigan, panlungsod, gobernador, vice governor. Lahat po yan pwedeng tumulong. Tapos sasabihin nyo, bawal ang vice president na tumulong. Talaga? Bawal? Duplication? Wala pong duplication. Wala pong duplication ang pagtulong. Pwede kahit sino. Kayo nga tumutulong. Pag hiningan kayo ng tulong. Paano nyo ipapaliwanag sa tao na ayaw nyong bigyan ng pampalibing si VP Sara? Ayaw nyo siyang bigyan ng mga humihingi sa kanya ng medical. Takot na takot kayo sa ginawa ni VP Sara na extension offices. Takot na takot kayo na nilapit ni VP Sara yung kanyang pagtulong sa mamamayan. Diyan kayo natakot. Takot na takot kayo na akala nyo si VP Sara ay namumulitikang tulad nyo. Eh kayo, very obvious yung pamumulitikan nyo. Namimigay kayo ng ayuda. Kay VP Sara, ang pamumulitikan niya ay serbisyo. Tapos pinapakita nyo sa tao, opo, yan ang ikalat nyo. Ang mga congressman gustong tanggalan ng budget si VP Sara, pampalibing, pantulong sa may sakit. No? Yung tanging nauunang tumutulong tuwing may baha, Office of the Vice President, ayaw nilang mangyari yun. Gusto nilang hindi makatulong ang Office of the Vice President. Pero ano sabi ni VP Sara? Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Handa siyang magtrabaho. Inunahan na kayo. Pinag-uusapan nyo pa lang kung paano tatanggalan. Hindi nyo masabing, lahat po sila. Pati po si Franz Castro. Personally, ayoko naman mag-imposit ako. Personally, ang pangit ng pagmumukha ko. Personally, convicted ako. Ay, hindi. Sabi ni Castro, personally, ayaw niya naman daw na hindi bigyan ng budget. I-expose nyo po itong mga congressman. Ayaw patulungin. Gusto nila ang budget ni VP Sara pampasweldo lang sa mga tao. Ayaw nila yung tutulong si VP Sara sa palibing, tutulong sa... Hindi nyo monopolyo yan. Kayo lang ang nagbabudget. At pag hindi nyo binadgetan yan, ang mga tao mismo maggagalit sa inyo. Convicted po. Korte po yan eh. Hindi po porket nakapiyansa ka, hindi ka na convicted.
Okay, tignan niyo, hindi po nila maski si Adjong, eto takang-taka ko, eh, 'no. Bakit ikaw ang, alam niyo sa totoo, ikaw yung budget sponsor, eh. Tapos hindi mo kayang ipagtanggol yung budget ni VP Sara, dapat tinanggihan mo. Hindi ko kayang ipagtanggol 'yan. Para si Marcoleta na lang magtanggol. Dapat yung willing lang magtanggol, eh, 'no? Bakit niyo ibibigay yung pagtatanggol sa budget sa ayaw ipagtanggol? Tignan niyo po 'tong sinasabi nila, "We are not going to just ignore the budget that is required to the office of the Vice President to have in order for the office itself and institution itself to operate." Ang ititira po nila yung pang-operate lang, yung pampasweldo lang. Biruin niyo may mga opisina ka, ano po gagawin ng mga tao ro'n? May hihingi sa kanila ng tulong. Ay wala po tayong budget kasi hindi kami binadgetan. Yun po ang gusto niyo, akala niyo magmamakaawa si Vice President. Kayo po ang may kasalanan kung hindi niyo bibigyan ng budget. Alam niyo pulitika lang yan, eh. Kung naniniwala kayo na binabastos kayo ng Vice President ng Pilipinas, i-zero budget niyo. Bakit hindi niyo sini-zero budget? Kasi namumulitika kayo. Ayaw niyong magalit yung taong bayan sa inyo. Tignan niyo, pakinggan niyo yung sinabi ni Castro kung talagang hindi sila namumulitika. Ito sinabi ni Franz Castro. Sabi ni Castro, kung bakit, ayan, personally, ayaw ko rin yun. Ayaw naman nating masiro. That is unfair naman. Eh, ikaw ang kontra sa budget. Yung pala ayaw niyong masiro. Ano ba talaga gusto niyo? Bakit kayo kontra sa budget ng BP? Yung pala ayaw niyo naman palang pinasasamahan niyo lahat, eh. Pati mga opisina pinasasamahan niyo, eh. Ano sabi ni Castro? Tignan niyo po kung saan nakalagay yung opisina. Yung opisina daw ay nakalagay sa maraming tao. Alangan na may ilagay yan sa bukid. Yung dadayuhin pa, yung mamamangka pa. Yung tao na nangangailangang ipalibing, aarkila pa ng bangka. Eh di ipang-arkila ng bangka, yun na ipampalibing. Bakit daw sa maraming tao nilalagay yung Office of the Vice President? Eh di ba nangangampanya yun? Panay kampanya yung utak, eh. Yung utak wala nang ginawa kundi kampanya, eh. Kampanya, 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 ang kampanya, kampanya. Utot niyo, hindi kayo mananalo. Zero diretso kayo. Duterte, Marcoleta, Singson, Bongo, Bato. Eto, tignan niyo kung paano sila namumulitika. Ito ba sasabihin ng isang matinong politiko? Bakit ayaw nilang i-zero budget yung Vice President? Hindi po dahil sa ayaw nila. No, hindi po dahil tapat sila naglilingkod. Pakinggan po natin. Thank you very much muna kay Nina na nagbigay sa atin ng $10 na pangkape. Sabi ni Castro, titimbangin pa natin, baka tama nga na lumabas siyang underdog. Ha? Kaya nyo bibigyan ng budget kasi pag siniro budget nyo, lalabas siyang underdog. It's too late. Nakilala na kayo. Ibig sabihin, kung sila lang masusunod, kung hindi lang sila tumatakbo, gusto nila i-zero budget, eh. Kaso dahil tumatakbo sila, lalabas daw na underdog si VP Sara. Eh no ngayon kung lumabas na underdog, ibig sabihin hindi kayo naniniwala sa ginagawa nyo. Lahat yan politika. Dahil kung naniniwala kayo sa ginagawa nyo,
Kasi hodang ano iisipin ng tao, bakit niyo iniisip na lalabas na underdog si VP Sara? Eh, talaga namang 47, ang dami-dami niyo, pinagtutulungan niyo mag-isa. Tapos kayo pa nagsusumbong na parang binubully pa kayo, Bratinela, binubully pa kayo. Siya pa nang-bully sa inyong lahat. Ang hindi niyo kayang tanggapin, lagi kayong nauunahan ni VP Sara. Nagpaplano pa lang kayo, nasabi na ni VP Sara, matagal na yung interview, di ba? Nauna pa yan sa gagawin ninyo.